Bagyong Yolanda o Typhoon Haiyan ang pinakamatinding bagyong sumalanta sa Tacloban City. Noong November 8, 2013 ay ang Bagyong Yolanda ang pinakamalakas na bagyong tumama sa kasaysayan ng mundo. Ang lugar ng Giwan, Eastern Samar ang unang tinamaan. At ang lugar na may pinakamatinding pinsala ay ang Tacloban City, Leyte at iba pang bahagi ng Eastern Visayas. Mahigit 6,300 katao ang nasawi at libo-libong bahay ang winasak. Halos 95 billion pesos ang halaga ng mga napinsala dahil sa sanhi ng malaking pagkasira dulot ng storm surge o daluyong. Ang dambuhalang alon na umabot ng 5 hanggang 7 metro ang taas na nagpalubog sa malaking bahagi ng Tacloban. Malakas na hangin na sumira sa mga gusali, kuryente at komunikasyon. At hanggang ngayon, marami pa ring alaala at kwento ng kababalaghan, kabayanihan at pagbangon sa Tacloban dahil sa trahedyang ito. Ang Bagyong Yolanda ay hindi lang nag-iwan ng pisikal na pinsala sa Tacloban, kundi pati ang mga malalalim na alaala at trauma na dala pa rin ng mga nakaligtas hanggang ngayon. At ayon nga sa mga kwento at alaalang hindi malilimutan ng mga taga-Tacloban at ng mga nakaranas ng trahedyang ito, ang alaala ng biglang daluyong o storm surge. Maraming residente ang nagsabi na hindi nila inaakala na darating sa ganoong taas ang alon. Ang akala nila ay ordinaryong baha lang, pero maya-maya lang ay parang dagat na ang pumasok sa kabahayan nila. May mga pamilya na nawalan ng mga anak o magulang sa mismong harap nila dahil inagos ng alon. Ang iba naman kumapit sa bubong o puno ng ilang oras habang malakas pa ang hangin. Ang dagundong ng alon at sigaw ng mga tao ang pinaka-natatandaan ng mga nakaligtas. Pagkatapos humupa ng tubig, tahimik, pero sa paligid, puro katawan, putik at sirang bahay. Ang amoy ng nabubulok na labi at putik ay tumatatak sa maraming nakaranas. May mga nagsabi na hindi nila makakalimutan ang amoy ng dagat at putik sa loob ng ilang linggo. At sa pagsapit ng gabi ay marami rin ang nagsasabi na parang may naririnig silang iyak o sigaw ng mga tinig ng mga namatay. Maraming mga bata ang nawalan ng mga magulang at may mga magulang naman na nawalan ng anak. At hanggang ngayon nga daw sa bawat pagpatak ng ulan ay takot pa rin ang kanilang nararamdaman. At iniisip nila na baka babalik na naman si Yolanda. Ang takot o trauma sa malakas na ulan o hangin ay nananatili kahit matapos man ang ilang taon. May ilan naman na ayaw nang lumapit sa dagat o natatakot na sa ingay o tunog ng alon. Sa mga relocation site at lumang lugar ng Tacloban, maraming bahay na hindi na tinirahan. Dahil ang pakiramdam nila ay meron naglalakad at nakatingin. At ang naiisip nila ay baka sila yun, yung mga naiwan. Para sa ilan, ang mga lugar na iyon ay simbolo ng mga kaluluwang hindi pa matahimik. Maraming kwento ng mga nakakita ng anino, naririnig ng mga boses ng bata, o nararamdamang malamig na hangin kahit walang tao. Pero kasabay ng mga takot at trauma, marami ring kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Nawalan kami ng lahat pero nabuhay kami. Kaya simula noon, bawat araw, regalo na. At nagkaisa sa paglilinis ang komunidad. Nagtutulong-tulong ang bawat isa. Maraming simbahan at paaralan ang ginawang pansamantalang tirahan. Naging simbolo ang Tacloban ng katatagan ng Pilipino sa buong mundo. Ang mga alaala ng Bagyong Yolanda ay halo ng takot, pagkawala at pag-asa. Para sa marami sa Tacloban, hindi lang ito ang kwento ng bagyo. Ito ay kwento ng buhay at kamatayan, ng muling pagsisimula sa gitna ng pagkawasak. At sa tuwing may bagyong tatama nga sa Pilipinas, ilan na dito ang tumatatak sa atin, ang Ondoy at ang Yolanda. Ganun pa man ay patuloy pa rin tayong umaahon at nagsisimula dahil walang ibang mahalaga kundi tayo ay ligtas pa rin. At sa mga nawalan ng mahal sa buhay dahil sa trahedyang ito, ay patuloy pa rin natin na ipagdasal ang kanilang mga kaluluwa na magkaroon na sila ng kapayapaan. Kung nagustuhan mo ang topic ko na ito ay maaari mo akong i-follow para lalo akong ganahan na magbuod ng mga istorya tungkol sa mga kasaysayan o trahedya na nagaganap at may halong kababalaghan sa mundong ito. Maraming salamat po and God bless.